Ang mga guro ay may napakalagang papel sa buhay ng mga mag-aaral. Sila ay hindi lamang nagtuturo ng mga aralin sa paaralan, kundi nagsisilbi ring pangalawang magulang, tagapayo at gabay sa paghubog ng pagkatao at kinabukasan ng kanilang mga estudyante. Sa madaling salita, silang ilaw sa daan ng mga kabataan na nagbibigay liwanag sa dilim ng kamangmangan at nagtuturo hindi lang kung paano magtagumpay, kundi paano maging isang mabuting tao. Ipinanganak si Britney sa Indiana noong 1993. Mula pagkabata, pangarap na niya maging isang guro. Para sa kanya, ang paaralan ay lugar kung saan pwedeng magbigay ng inspirasyon at magbago ng buhay ng iba. Pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo sa kursong education, nagsimula siya magturo sa iba't ibang paaralan sa kanilang lugar. Noong 2018, pinakasalan niyang isang bombero na nagngangalang Nicholas Fortenberry. Di nang tagal nagkaroon sila ng anak, naging maayos at masaya ang kanilang pamilya. Nagturo si Britney sa Martinsville High School, pagkatapos sa Eminence High School at sandaling nagturo sa Mountains View High School. Ayon sa mga katrabaho niya, siya ay masigla, maalaga sa mga estudyante at laging positibo. Pero sa likod ng kanyang masayang anyo, may unti-unti nagbago at may matinding pagnanais na mapansin. Ang paghahangad ng papuri ng iba ay naging araw-araw na pangangailangan ni Britney. Unti-unti ang atensyon ng mga estudyante ang palaging sukatan niya sa sarili niyang halaga. Namumukod tangi siya sa ibang guro, hindi dahil sa higpit o disiplina kundi dahil sa kanyang napakakalmadong ugali at pagiging palakaibigan. Naniniwala siya sa pantay at bukas na pag-uusap at madalas ay hindi lang tungkol sa aralin, kundi pati na rin sa mga personal na interes ng kanyang mga estudyante. Para sa kanya, ang ganitong paraan ay nakakatulong para mabuong matibay na tiwala sa pagitan niya at ng mga estudyante. Pinuri siya ng mga magulang at ng pamunuan ng paaralan dahil sa paglikha niya ng ligtas na kapaligiran kung saan nararamdaman ng mga estudyante na sila ay pinakikinggan. Para sa marami, si Britney ay perpektong halimbawa ng isang modernong guro. Pero kalaunan, lumampas siya sa hangganan ng pagiging professional. Mas pinili niyang maging kaibigan kaysa maging guro. Madalas siya magpadala ng mensahe sa mga estudyante kahit tapos na ang klase at nakikialam sa kanilang personal na buhay. Para sa mga kabataan, espesyal na atensyon yon mula sa isang guro. Pero para kay Britney, yun ay naging paraan para punan ang sariling emotional needs. Unti-unti nasanay siya at nasabik sa atensyon at paghanga ng mga estudyante. Hindi na niya hinahanap ang papuri ng mga kasamahang guro o kahit ng sariling pamilya. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang makita ng mga estudyante na siya ay espesyal. Unti-unting nawala ang manipis na hangganan sa pagitan ng tiwala at paglabag sa limitasyon. At doon nagsimulang mabuwag ang kanyang buhay. Pagsapit ng unang bahagi ng 2023, napansin ng mga tao nakapaligid kay Britney na may malaking pagbabago sa kanya. Sa loob lamang ng ilang buwan, pumayat siya ng halos 65 pounds. Madalas niyang ikwento ang bago niyang lifestyle. Magpo-post sa mga before and after photos at umani ng maraming papuri at likes. Sa una, mukha itong personal na tagumpay, pero sa likod nito, malinaw na may mas malalim na dahilan. Ang pagbabawas ng timbang ay naging paraan niya para patunayan sa sarili na kaya pa rin niya makakuha ng atensyon at paghanga. Pagkatapos noon, mas naging totok si Britney sa kanyang itsura kaysa sa trabaho. Nahilig na siyang bumili ng mga bagong damit, make-up at madalas mag-post ng kanyang pictures sa social media. Makikita kay Britney self-confidence pero ang katotohanan ay mas lalo lang nitong pinalalim ang kanyang paghahangad ng papuri at atensyon ng iba. Sa trabaho, napansin ng ibang guro ang madalas na pagbabago ng kanyang emosyon. Isang araw ay napaka-hyper niya at sobrang masaya. Kinabukasan naman, tahimik o iritable. Sa klase, naging mas malambot siya. Mas gustong magmukhang relatable na parang isa lang sa mga estudyante. Pero hindi na lang ito tungkol sa hitsura. Nagsimula na rin siya mag-open up sa mga kaibigan tungkol sa kanyang pagiging malungkot. Dahil ang kanyang mister ay madalas wala sa bahay dahil sa mahahabang oras ng duty. Habang lumalaki naman ang anak nila, mas kaunti na ang oras na kailangan siya. Kaya unti-unting nawala ang emotional connection na dati niyang nararamdaman sa tahanan. Pero ganun pa man ay hindi siya humingi ng suporta o advice mula sa kanyang mga kaibigan o kapwa guro. Sa halip, ang hinahanap niyang atensyon ay nakukuha niya sa kanyang mga estudyante. Nakikita niya sila bilang modernong guro na cool at madaling lapitan at dahil doon, muli niya naramdaman na siya ay mahalaga.
Pagsapit ng spring na 2023, mas naging aktibo si Britney sa social media upang manatiling konektado sa kanyang mga estudyante. Naging kapansin-pansin ang presensya ni Britney sa Instagram at Snapchat. Nagpo-post siya ng mga selfie sa loob ng silid-aralan, maikling video at madalas ding sumasagot sa mga stories ng kanyang mga estudyante. Noong una, nagme-message siya ng mga simpleng tanong tulad ng kamusta ang test o natapos mo na bang project mo sa kanyang mga estudyante. Sinasagot naman siya at doon na nag-uumpisa ang kanilang mahabang usapan. Unti-unti napunta ng mga usapan sa mga personal na topic gaya ng kung sino ang mga kasama nila, paano nila ginugugol ang gabi at kung anong palabas ang pinapanood nila sa TV o sa kanilang mga cellphone. Hindi nagtagal, parang hindi na siya basta guro, naging bahagi na siya ng inner circle ng mga estudyante. Ginawang madali ng Snapchat ang ganitong uri ng komunikasyon dahil agad nawawala ang mga messages pagkalipas ng ilang segundo. Ito naging perpektong paraan para kay Britney na makipag-chat ng walang bakas. Mga usapang nakalaunan ay naging mahalagang ebidensya sa isang malaking investigasyon. Ayon sa mga otoridad, madalas nagsisimula mga messages sa payo tungkol sa pag-aaral, pero mabilis itong nauuwi sa iba o personal na usapan. Madalas nagaganap ang mga pag-uusap nila hating gabi, puno ng mga kakaibang emoji at mga messages na hindi dapat ipinapadala ng isang guro. Kahit may ilang kabataan na nakaramdam na may mali, hindi nila alam kung paano o kung dapat ba silang dumistansya. Marunong si Britney na gumawa ng ilusyon ng kaligtasan at kontrol. Kapag may mga estudyante nagsisimula ng umiwas, nagme-message siya ng mga salitang tulad ng, "Pwede mo akong pagkakatiwalaan, espesyal ka o mas naiintindihan mo ako kaysa sa iba." Malalim ang tama ng mga salitang yon kaya napapaniwala ang estudyante na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Kalaunan lumabas sa investigasyon na gumagamit si Britney ng mga disappearing chat at nakatagong settings para walang may iwan na bakas na mga messages. Minsan nagpapadala siya ng mga larawan na hindi naman bawal, pero malinaw na lumampas na siya sa hangganan ng pagiging guro. Mga larawan mula sa kanyang personal na buhay, minsan sa bahay o kanyang selfie ang ipinapadala niya sa kanilang messages. Di nagtagal, may ilang estudyante ang napagtanto na mga pag-uusap na ito ay hindi tulad ng normal na pakikitungo ng ibang guro sa kanilang mga estudyante. Isang estudyante ay nagsabing iba na ang kanyang pakiramdam at hindi na siya komportable, pero natatakot siya magsalita dahil baka walang maniwala sa kanya. Ang isa naman dinilit na lang ang mga messages at sinubukang kalimutan ang lahat. Ang karaniwan sa kanila ay takot at mas piniling manahimik na lamang. Para kay Britney, naging normal na ito. Bawat pakikipag-usap ay lalo lang nagpapatibay sa paniniwala niyang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Pero mga mensahe yun mismo ang kalaunan ay naging unang malinaw na palatandaan ng mas malalim na pattern na humantong sa mga formal accusations at kasong kriminal. Nang maging karaniwan na kay Britney ang online chats, nagsimula na siyang mas maging malapit sa mga estudyante sa personal. Noong una ay wala namang nakitang masama, nagdadala siya ng mga sweets sa klase, namimigay ng mga tinapay o baked goods, o bumibili ng inumin para sa mga estudyante bago ang kanilang sports training. Para sa mga estudyante, napakabait lang ni Britney at maalalahanin. Ngunit walang may nakakita na yun na pala ay babala ng mas seryosong bagay. Pagkatapos ay nagsimula na ang mga maliliit na regalo. Namimigay si Britney ng mga bagong water bottle, ballpen o keychain na may logo ng paaralan. Minsan naaalala pa niya mga maliliit na detalye mula sa mga usapan nila at ginagawang personal na sorpresa tulad ng t-shirt ng paboritong team, phone case o pares ng earbuds. Pinag-iisipan niya ng mabuti para magmukhang natural ang kanyang mga kilos at hindi mukhang planado. Pero habang tumatagal, mas nagmamahal ang mga regalong kanyang ibinibigay. Ayon sa mga record ng korte, may ilang estudyanteng binigyan niya ng sapatos, damit at kahit gaming gear. Pero paliwanag ni Britney, simpleng reward lang daw yon para sa mga karapat-dapat na estudyante. Tinitiyak niyang hindi ito ipinapaalam sa ibang mga estudyante. Sa halip ay sinasabi niyang lihim lang nila ito. Para sa mga estudyanteng yon, ang atensyon ni Britney ay patunay na sila ay mahalaga at espesyal. Binigyan niya sila ng mga palayaw, kinukumusta ang mga tagumpay nila at nagbibigay ng payo. Kapalit nito, ayaw ng mga estudyante na mabigo siya at pinoprotektahan nila ang ugnay nila sa kanya. Unti-unting nabuo ang isang maliit na grupo ng mga estudyante mas malapit sa kanya. Para kay Britney, ito na naging paraan niya para manatiling may kontrol.
Itinatag niya ang magandang relasyon sa mga estudyante sa pamamagitan ng gantimpala at papuri, kasabay ng mga pangako, tulong sa grado, magandang rekomendasyon at pagkakataong makipag-usap ng pribado pagkatapos ng klase. Para sa mga estudyante, parang tiwala at suporta lang ito. Hindi nila namamalayang unti-unti na sila nagiging dependent sa atensyon ni Britney. Kapag may nagsimulang lumayo, sisiguraduhin niyang maibalik ang koneksyon. Magme-message siya kahit hating gabi. Inaanyayahan silang mag-usap o sasabihin miss daw niya ang mga kwentuhan nila. Nilalaro ni Britney ang emosyon ng mga estudyante. Kung titignan, gusto lang ni Britney na maging mabait sa kanyang mga estudyante at gusto niya silang maging kaibigan. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, unti-unting nabubuo ang isang tahimik na sistema. Maingat na hinahati ni Britney ang kanyang atensyon. Tiniyak na bawat espesyal na estudyante ay makakaramdam na sila ay natatangit at hindi napapalitan. Habang tumatagal ang mga ugnayang iyon ay lumagpas na sa pagiging professional. Habang tumatagal si Britney sa Eminence High School, lumawak pa ang pakikisalamuhan niya sa mga estudyante. Nagsimula siya mag-imbita ng mga piling estudyante sa kanilang bahay. Sinasabing gusto lang niya mag-usap ng tahimik nang walang istorbo. Nagsimula na siya mang-imbita ng mga piling estudyante sa kanilang bahay. Sinasabing gusto lang niya mag-usap ng tahimik at walang istorbo. Para naman sa mga magulang, hindi ito nakapagdulot ng pag-aalala. Si Britney ay kilalang guro, may asawa at iginagalang sa kanilang lugar, kaya wala nakaisip na may mali sa nangyayari. Ang bahay ng mag-asawang Fortenberry nasa gilid ng Martinsville, sa isang tahimik na kapitbahayan kung saan bihira mag-usap ang mga magkapitbahay. Sa gabi naman, mahina lang ang ilaw sa bahay, minsan mula lang sa TV o isang ilaw sa sulok na makikita sa likod ng nakasaradong kortina. Ayon sa mga estudyanteng nakapunta roon, ang atmosphere at ang lugar ay masasabing napaka-private at personal. Nagsisimula mga pag-uusap sa mga paksa tungkol sa paaralan o ensayo sa sports, pero mabilis na nagiging personal. Ayon sa mga estudyante, madalas niyang ikwento ang sarili niyang mga problema. Napagod na siya, hindi siya nauunawaan o nakakaramdam siya ng kalungkutan. Sa ganitong paraan, nakukuha niyang simpatya at tiwala ng mga kabataan. Sa investigasyon na tuklasan ng silid kung saan nagaganap ang mga pagkikita, ay may mga bagay na hindi angkop sa isang tahanan ng guro. Noong panahong yon, hindi pa lubos na nauunawaan ng mga estudyante kung gaano nakalalim ang mga nangyayari. Para sa kanila, mga lihim na hangout lamang yon. Madalas gamitin ni Britney ang tiwala ng mga estudyante upang manipulahin sila at lumikha ng isang saradong mundo. Lumabas lamang ang unang ulat tungkol sa mga pagbisita nang magsimula ng investigasyon. Ilang estudyante ang in-interview ng magkahiwalay ang nagbigay ng magkaparehong detalye tungkol sa bahay, ang ayos ng mga muebles, disenyo ng loob at maging ang kulay ng mga kortina. Dahil dito napagtanto ng mga investigador na hindi ito isang pangyayari lamang kundi paulit-ulit na pagkikita. Ayon sa mga pahayag ng estudyante, minsan ay nagdaos pa si Britney ng tinatawag niyang theme nights, kung saan hinihikayat niya magsuot sila ng mga maskara mula sa mga horror movie. Sa una parang walang masama at parang biro lamang ang kanyang gusto. Pero mabilis na nag-iiba ang atmosphere. Isinasara ni Britney ang mga kortina. Pinapatugtog ang malakas na musika at naghahain ng mga pagkain. Pagkatapos kumain, ilang estudyanteng nagsabing nahilo sila, nalito at parang nanlalambot ang kanilang mga katawan. Ayon sa mga investigador, posibleng may ipinagbabawal na sangkap sa mga pagkain inihahanda tuwing theme nights na nagdudulot ng banayad na pagkalito sa isipan. Naalala ng mga estudyante na ang gabing yun ay parang putol-putol sa kanilang alaala, mga pira-pirasong tagpo na mahirap buuin, kaya't ang karanasan ay nagmistulang isang ritual. Tinatawag ito ni Britney na trust exercise, bahagi raw ng isang laro. Pero malinaw na siyang may kontrol sa lahat ng nangyayari, at ang mga estudyante ay sumusunod lang sa kanyang kilos. Habang tumatagal, ang mga pagkikita ay tuloy naging saradong grupo kung saan si Britney ang nasa sentro at namumuno. Pakiramdam ng mga estudyante ay hindi na sila makaalis at lalong hindi sila makapagsasabi sa kahit kanino. Lalong lumakas ang pressure sa mga estudyante. Matagal na panahon silang nanahimik. Bawat isa ay naniniwalang sila lang ang nakakaranas noon. Pero noong August 2024, unti-unting nabasag ang katahimikan. Dalawang estudyante mula sa Eminence High School na parehong classroom assistant ang lumapit sa pamunuan ng paaralan.
Ikinuwento nila na ang kanilang guro ay nagpapadala ng mga mensahe hindi na tama at lagpas na sa propesyonal na hangganan. Ayon sa kanilang kwento, sa simula ay tungkol lang sa paaralan ang mga mensahe, pero unti-unti naging personal at hindi na akma sa guro at estudyante. Noong una, maingat ang tugon ng pamunuan. Ayaw nilang magkaroon ng iskandalo. Maganda ang reputasyon ni Britney at kung agad siyang tatanggalin, magdududa ang mga tao. Ngunit nagbago ang lahat ng ipakita ng mga estudyante ang ebidensya ng mga screenshot, chat logs at ang detalyadong paglalarawan ng mga pag-uusap. Sapat na yon para ipaalam ng pamunuan ng paaralan sa mga magulang ng mga estudyante at abisuhan ang District Education Office. Kinabukasan, pansamantalang sinuspende si Britney habang isinasagawang mas malalim na investigasyon. Ipinaalam sa kanya na may internal investigation pero hindi sinabi ang buong detalye ng reklamo. Kinagabihan, binura ni Britney ang lahat ng kanyang social media accounts at hindi na sumasagot sa mga tawag ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pagsapit ng umaga, nagpasa siya ng kanyang resignation letter. Dahilan niya ay stress at problema sa pamilya. Gusto ng pamunuan ng paaralan na tahimik at mabilis na isarang usapin upang maiwasan ang iskandalo. Pero dahil walang opisyal na pahayag at mabilis ang pagbibitiw ni Britney, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa mga guro at mga magulang. Umabot ang mga alinlangan sa tanggapan ng county prosecutor at ipinasa ito sa mga investigador. Ilang araw lamang matapos umalis si Britney, sinimula ng mga detective ng Morgan County ang pagsusuri sa lahat ng kanyang digital records at bakas online. Sinuri ng mga investigador ang Instagram at Snapchat activity ni Britney, lalo na ang mga nawawalang mensahe tulad ng inilalarawan ng mga estudyante. Ang mga datos na iyon ang naging panimulang ebidensya sa malawakang investigasyon, isa na nag-uugnay sa mga insidente sa parehong Martinsville High School at Eminence High School. Para sa dalawang estudyante nagsasalita, hindi naging madali ang desisyon. Alam nilang maaring masira ang buhay ng isang gurong itinuturing ng marami na mabait at maalaga. Pero napagtanto nila na kung mananahimik sila, mas tatagal lang ang pinsala. Mula noon, hindi na basta bulong-bulungan sa paaralan ang kwento ni Britney. Naging isang kasong kriminal na ito at naging laman ng balita sa buong estado ng Indiana. Noong December 2024, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa investigasyon laban kay Britney. Isang matandang babaeng pumasok sa opisina ng taga-usig sa Morgan County at humiling ng agarang pagpupulong kasama ang isang investigador. Ipinakilala niya ang sarili bilang lola ng isang 16-year-old na estudyante. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagka-aresto ni Britney, nagsimula na magsalita ang kanyang apo at ibinunyag na sangkot din siya sa insidente. Ang kanyang kwento ang naging malaking pagbabago sa takbo ng kaso dahil ibinunyag nito ang isang pangyayari noong 2023 noong si Britney ay nagtuturo pa sa Martinsville High School. Ayon sa matandang babae, nanahimik ang kanyang apo sa loob ng maraming buwan, ngunit matapos mabasa mga balita, hindi na niya kayang itago pa. Ikinuwento ng binatilyo na sa simula, inakala niyang mabait lang ang guro. Binibigyan siya ni Britney ng pagkain, maliliit na regalo at madalas siyang kinakausap. Pero di nagtagal, nagsimula na ang mga personal na mensahe na sinundan ng mga pagkikita sa labas ng paaralan. Ibinunyag din ng estudyante na isang gabi kumain siya ng ibinigay ni Britney at bigla siya nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Pagkatapos nun, hindi na niya maalala ang ilan sa mga nangyari. Tugma ang mga detalye sa mga naunang pahayag ng ibang mga estudyante. Ang kaso ay ipinasa kay Detective Patrick Williams na dati na nagsuri sa mga digital communication ni Britney. Sinimulan niyang buuin ang mga pangyayari gamit ang mga petsa, tala ng tawag sa telepono, kasaysayan ng mga mensahe at paglalarawan ng loob ng bahay ni Britney. Masyadong marami ang magkatugma para maituring lamang na nagkataon lamang ito. Dahil sa bagong ebidensya, kumuha ang mga otoridad ng search warrant para muling suriin ang bahay ni Britney. Nakuha ng mga investigador ang mga electronic gadgets, mga sulat kamay na kanyang ginawa at mga pisikal na gamit na eksaktong tugma sa mga kwento ng mga estudyante. Nang naisa publiko na ang impormasyong ito, nagdulot ito ng maraming reaksyon. Ang mga pamilya mula sa iba pang paaralan kung saan nagtatrabaho si Britney ay nagsimulang lumapit. Nag-aalala na baka nakontak din ang kanilang mga anak ng guro. Mula sa isang insidente, ang investigasyon ay naging mas malawak at ipinakita ang isang nakakabahalang pattern ng kanyang mga kilos.
Dahil sa desisyon ng isang lola na magsalita at sa tapang ng kanyang apo, lumawak ang kaso. Hindi na ito simpleng local issue lamang. Dahil mas marami ng biktima, mas maraming saksi at sa unang pagkakataon handa na magsalita ang mga tao. Si Nicholas na mister ni Britney ay matagal nang iginagalang dahil sa kanyang mahinahong ugali at pagiging maaasahan. Nagtatrabaho siya bilang bombero at isang taong pinagkakatiwalaan lalo na sa oras ng krisis. Pero habang lumalalim ang investigasyon, naging malinaw na ang imahe niya at lalong nagpabigat sa nakakagulat na kwento. Ilang estudyante ay nagsabi na nandoon si Nicholas sa bahay sa ilang mga pagkakataon ng mapagkikita. Sabi nila, hindi siya nangingialam. Parang hindi niya napapansin ang nangyayari. Isang estudyante ang naalala na nakita siyang dumadaan sa pasilyo habang ginaganap ni Britney ay isa sa kanyang mga gabi ng talakayan. Ang iba naman ay naalala siyang dumaan lang sa silid na hindi nagtatanong o nagpapakita ng alinlangan. Kinumpirma ng investigador na alam ni Nicholas ang tungkol sa mga estudyanteng bumibisita sa kanilang bahay. May ilang saksi pa nga na nagsabing tinulungan niya ang kanyang misis sa pag-organisa ng mga pagtitipon at inilarawan ito bilang pagtulong sa mga proyekto sa paaralan. Nang siya ay tinawag para sa investigasyon, itinanggi ni Nicholas na may alam siya. Pero hindi tumugma ang kanyang pahayag sa mga ebidensya at testimonya ng mga estudyante. Hindi naglaon, formal siyang kinasuhan ng pagtatago ng impormasyon at pananakot sa mga minor de edad. Para sa lokal na komunidad, ito isang malaking dagok. Ang lalaking dating itinuturing na tagapagligtas ay naging sentro ng isang kaso na sumira sa tiwala ng publiko sa isang pamilyang dating halimbawa sa lahat. Pagsapit ng unang bahagi ng February 2025, pumasok na sa huling yugto ang investigasyon kay Britney. Pagkatapos ng maraming buwan ng pangangalap ng mga testimonya at pagsusuri ng mga ebidensya, naglabas ng warrant of arrest ang tanggapan ng taga-usig ng Morgan County. Umaga pa lang ay inaresto na si Britney sa labas ng kanyang bahay sa Martinsville. Hindi siya nanlaban pero habang iniimbestigahan, itinanggi ni Britney ilan sa mga paratang. Sinabing mali lang ang pagkakaintindi sa mga mensahe at mga pagkikita nila ng mga estudyante. Ngunit hindi tugma ang kanyang paliwanag sa mga ebidensya na hawak ng mga investigador. Nakakalap sila ng malawak na ebidensya mula sa mga text messages, datos sa cellphone at mga testimonya ng mga estudyante. Kasabay nito, sinampahan din ng kaso ang kanyang mister na si Nicholas at naaresto siya ilang araw matapos si Britney. Sa isang press conference, kinumpirma ni Detective Patrick Williams na ang kaso ay sumasaklaw sa maraming insidente mula 2023 hanggang 2024. Sinabi niya na ang mga kaso laban kay Britney ay may kinalaman sa paggamit ng digital platforms para sa hindi angkop na pakikipag-usap sa mga estudyante at sa malubhang paglabag sa mga professional na hangganan bilang guro. Ang lahat ng mga estudyanteng apektado ay binigyan ng proteksyon bilang mga saksi at nanatiling lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos ng opisyal na anunsyo, agad at matindi ang naging reaksyon ng publiko. Maraming magulang humingi ng paliwanag at nagsimula ang investigasyon sa loob ng mga paaralan sa Martinsville at Eminence. Nagtanong ang buong komunidad kung paano nagawang itago ng isang guro nang may malinis na reputasyon ang ganitong mga bagay. Para sa marami, nawasak ang kanilang tiwala hindi lang sa isang guro kundi sa buong sistema ng edukasyon. Ngunit isang bagay ay naging malinaw. Matapos ang pagsasawalang bahala ng matagal, sa wakas ay narinig na ang mga boses ng mga estudyante. Ang mga dating tila maliit at hiwa-hiwalay na reklamo ay naging pundasyon ng isang malaking kasong kriminal. Kinumpirma ng mga otoridad na ang ginawa ni Britney at Nicholas ay nagdulot ng tunay na pinsala hindi lang sa mga estudyanteng sangkot, kundi pati sa pakiramdam ng kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Ang dating pribadong usapin ay naging isang tanyag na kasong legal na nagbago sa paraan ng pagsubaybay at pagdisiplina sa mga guro sa buong bansa. Pagsapit ng summer ng 2025, umabot na sa sukdulan ang laban sa korte. Matapos ang ilang buwang investigasyon, panayam at pagsusuri ng mga ebidensya, formal na sinampahan ng 41 magkakahiwalay na kaso si Britney ng Morgan County Prosecutor's Office. Kasama sa mga kaso laban kay Britney ang pamamahagi ng hindi angkop na material sa mga minor de edad, hindi profesional na pakikipag-usap sa pamamagitan ng digital platforms, manipulasyon sa mga estudyante at malalaking paglabag sa asal at tungkulin ng isang guro.
Nanatili si Britney sa kustodiya ng walang piyansa habang hinihintay ang pinal na hatol. Ang kanyang mister naman na si Nicolas ay nakakulong din sa hiwalay na investigasyon na konektado sa parehong kaso. Nang ipahayag ng hukom na maaantala ang pagdinig upang bigyang daan ang karagdagang pagsusuri ng mga ebidensya, natahimik ang buong silid ng hukuman. Walang halos duda na ang magiging resulta ay hatol na guilty. Pero kahit bago pa man basahin ang desisyon, hindi na mababawi ang mga naging epekto. Ang tiwalang minsang nawala ay mahirap nang maibalik. At gaya ng sinabi ng isang magulang sa pulong ng komunidad, ang pinakanakakatakot na halimaw ay yung marunong ngumiti. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!